Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Mga kababayan, hindi pa nagkakaroon ng 48 hours makalipas po ang pagpapahayag ng buladas ni Ginoong Marcos na isa sa kanyang diskarte para kunwari ay palakpakan siya ng kanyang mga audience sa mga buladas ay tatanggalin daw o pababain ang systems loss. Pero ang kanyang announcement, tatanggalin ang systems loss na ikinakarga po ng mga electric power company sa mga consumers, no, ng mga korporasyon kagaya ng Meralco at ng iba pang mga electric companies sa buong bansa. Ngayon, wala pang 48 hours, tinabla siya ni Manny Pangilinan. Ito po ang majority shareholder na ngayon ng Meralco in partnership with the Lopez family. At syempre, malinaw po ang binanggit ni Pangilinan at ng Meralco. Hindi nila kakayanin na mag-survive na walang systems loss. No? Tinitingnan ko dito ang bill ng Meralco na hawak ko, na babayaran ko mamaya. No? Mula sa 3,200 in the last 4 months, biglang naging 6,500, no? Ang systems loss dito sa aking konsumo, mga kababayan, ay 347. Nung nakaraang buwan, 285. At nitong huling bill, 347. At 15.67 per kilowatt hour ang billing ng Meralco. So, napakalaki po itong systems loss, no? Lalo pa kung ang pag-uusapan natin ay ang lawak ng naaabot na consumers ng Meralco. Pero una sa lahat, bakit tinabla ng Meralco by announcement na ginawa ni Ginoong Pangilinan, ni Manny Pangilinan, itong si Marcos Jr. at walang reaksyon ang Malacanang, no? Kung sa panahon ito ni Pangulong Rodrigo Duterte at kapag binitawan niya ang salita at hindi mo susundin ang makatarungan at naaayon sa kapangyarihan at batas, kapangyarihan ng pamahalaan, may kalalagyan ka, no? Halimbawa, itong grupo ni Pangilinan at ng mga Ayala at ng mga Lopez, anang sila po ay nagbabalak noon na magpataw ng 12 pesos and 50 centavos per cubic meter na pagsingil sa tubig dahil nanalo daw sila sa International Trade Arbitration Case laban sa Philippine government. Sinabihan sila ni Pangulong Duterte, subukan yung gawin yan. Tubong lugaw na kayo, ang tubig na yan, na ginagawa yung negosyo ng bilyon-bilyon ang tinutubo nyo taon-taon, ay pagmamay-ari ng buong gobyerno, pagmamay-ari ng taong bayan. Ang tawag dyan ay national patrimony. At kapag ginawa nyo ang pagpataw ng turutudo ng inyong sinasabi na kakulangan sa koleksyon na 12 pesos per cubic meter, iti-take over namin ang lahat ninyong facilities at idideklara kong state of emergency patungkol sa water supply. Tingnan natin kung may magagawa kayo. Mga putang ina kayo. Dinagdagan pa ni Pangulong Duterte. Wala. Umatras. Umatras po. Sila Pangilinan, umatras ang mga Ayala, umatras po ang mga Lopez. Sa Maynilad at Manila Water. Wala silang nagawa. Sapagkat sabi ni Pangulong Duterte, gobyerno na nga lang ang mayroon ang mamamayan. At hindi naman kayo malulugi o magsasarado kung hindi nyo ipapatupad ang 12 pesos and 50 centavos per cubic meter. Gaano ba yan na bawasan nyo ang kinikita nyo o pigilan yung magdagdag ng sobra-sobrang kita na tubong lugaw? Yan ang may bayag. Yan ang may paninindigan. Ang sinabi niya na hindi ko papayagan na sisingilin nyo ng karagdagang bayad sa per cubic meter ang mga consumers ng Manila in Maynilad Water, at hindi ko papayagan na ang serbisyo nyo ay nagkakaroon ng pagpapahirap sa mga mamamayan at sa ekonomiya. Kami na mag-take over at mag-operate ng mga makina nyo, at ang tubig na yan ay babalik dapat sa taong bayan. Ayan. Yan ang pronouncement na may paninindigan. Ito, ngayon, head-on challenge po ng Meralco at ng mga oligarko, si Marcos Jr. Sabi ni Pangilinan, hindi daw pwedeng tanggalin ang systems loss dahil lahat daw ng mga negosyo sa power industry ay may systems loss. Ano ba talaga ang systems loss?
At bakit tiklop at tamimi si Marcos kapag mga oligarko ang pumalag sa kanya? Una, ang systems loss po ay pandaraya ng mga electric power consumers. Sapagkat mayroon ka ng binayaran dito sa bill nila. Babasahin ko Meralco bill ito, Meralco. Mayroon ka ditong binabayaran sa bill particulars, generation charge, ito yung konsumo mo. Tapos mayroong transmission, yung dinadaanan, binabayaran mo rin. Yung parang highway ng kuryente. Mula sa mga planta, magbabayad ka. Patawid, magbabayad ka. Mayroon pang distribution. Ang distribution, ito naman po ang mula doon sa planta o generation side, tatawid siya sa transmission, bayad ka. Ang generation ko dito, 3,791. Ang transmission, 524. Magbabayad pa ako sa Meralco ulit ng 1,065 para sa tinatawag na distribution, para makapasok sa metro mo ang kuryente at magagamit mo. So dyan pa lang, umaabot na po ng mga mahigit kumulang ay 5,000 na. Tapos may nakalagay dito systems loss. Tapos may tax pa, 600 pesos. May universal charges pa, 134. At may renewable compliance charge na 84. At mayroon pang lifeline. Ito, hindi natin maintindihan anong lifeline na to. Baka insurance yan. So, ibig sabihin po, kung titingnan natin dito, sa generation charge pa lang, dapat bayad na ang consumers. Sapagkat doon mismo sa planta, nagbayad ka na, siningil ka na. Pagtawid ng kuryente sa daanan niya, which is dati itong tinatawag na transmission line o national grid, magbabayad ka ulit ng almost 600. Sa konsumo ko ito, per consumer. And then pagdating sa sa linya, papasok sa iyong bahay o sa building o sa iyong ginagamit, magbabayad ka ulit. At ang malala, ang Meralco ay sila na ang generator, sila din ang distributor. Ibig sabihin po, lutong lugaw talaga. Gawang lugaw kasi sila mag-generate, bayad ka, sila mag-distribute, bayad ka. Tapos, ang taxes, ikakarga pa rin sa'yo. 600. Tapos, may systems loss pa, napakalaki. Almost 400 pesos. So, kung makikita natin, dapat tinitingnan to ni Marcos at pinapareview sa Department of Energy. Kung ano-anong charges po dito and billion-billion po ang kinikita nila dito. Hindi pala simple na ang buwis ay ang magbabayad ang corporation. Sapagkat ang nagbabayad ng buwis, pinapasa din nila sa consumers. Tubo na sila sa generation, tubo pa sila sa transmission, tubo pa sila sa distribution. Ang mga buwis, pinapakarga pa sa taong bayan. Mantakin mong buwis ko 600. Pero mayroon akong generation na binayaran sa kanila. So kung nagninegosyo ka ng kuryente, it also means ang kinita mo mula sa pagninegosyo, portion of that ibayad mo rin sa gobyerno. Ang tawag dyan, corporate taxes. Bakit ipapasa pa ang 600 pesos para sa akin? Nagbayad na ako ng generation, nagbayad ako ng transmission para tumawid ang kuryente at pumasok sa aking pamamahay, magbabayad pa ako ng distribution, may tax pa, may systems loss pa. Kaya mula sa 3,400, naging 6,500 po ang babayaran ng aking staff house na ito. So mga kababayan, ito po ang tinatawag nating gahaman or greedy. At dahil oligarko ang pumalag, at mga barkada ni Marcos ang oligarko, wala siyang nagawa. Ang systems loss ay questionably po ito. At dapat ito ay hindi ikarga, tatanggalin ito, at sapagkat ito ay dapat bahagi po ng business risk yan ng mga kumpanya. Hindi mo pwede na ang risgo mo, halimbawa nagsobra ang sauce mo sa fishball, ang sobrang sauce ikakarga mo pa sa consumers o sa customer mo dahil hindi pa naubos ang sauce. At kung yung mga stick, ang mga ginagamit sa pag-barbecue stick ay hindi rin naubos, ipa-price mo pa doon sa fishball mo para pabayaran mo sa customer. Mali po yun. Yan po ay pananamantala. So, ang systems loss ay pagsasamantala ito. Pati itong mga buwis na kinakarga, mga kababayan. At pati itong may mga universal charges pa, malaki din, almost 200. So, kung ano-ano na pong kinakarga ng mga kumpanya ng mga oligarko at mga
super bilyonaryo. Sa Iloilo nga, magbabayad ako ng 30,000. Dahil ang 11,000 ay deposit in kaso daw na mag-default ako sa payment. Di ba kagaguhan yon? Puputulan ka pa rin. Kahit may deposit ka, pag hindi ka nagbayad ng 2 months, puputulan ka ng kuryente. Pagmamay-ari po ni super bilyonaryo Enrique Razon ang more power sa buong Iloilo City with more than 30,000 consumers or 40,000 consumers, mga kababayan. So, billion po yan. Mantakin mo, 11,000 ang sa bahay namin. Ang iba, tag 8,000. So, i-multiply mo lang yan, that's more than how many? 200 billion kaagad. Or almost 300 billion ang makokolekta ni Enrique Razon at i-deposito for 1 year, pwede niyang gamitin sa pagnegosyo niya ang pera na nanggaling sa kanyang consumers. Walang pumapalag po yan doon. Deposit fee ang tawag nila or advance deposit fee. Ito naman, mayroon dito lifeline, mayroon pang universal charges, at may systems loss. Kung bibilangin mo ito, mga kababayan, kaya umabot sa 15 pesos per kilowatt hour po ito, sapagkat madaming kinakarga, mga kababayan, na mga charges dito. And ang resulta, talagang pinagkakakitaan ng halos lahat ng dugo at pawis ng mga consumers all over the country. Ganito po ang kalakaran. Ang systems loss po, bahagi yan ng kapag nag-peak ang kuryente then bigla siyang bababa, hindi po kasalanan ng consumers yon. Bahagi yan ng risk mo o ng iyong risgo o ng iyong mga business capitalization na kapag nagnegosyo ka, mayroon ka talagang mga mababawas sa kikitain mo sapagkat kailangan mong i-shoulder. Ang ginagawa ng mga electric company, kagaya nitong dambuhalang gahaman na korporasyon ng Meralco na ngayon ay kontrolado na ni Manny Pangilinan, ay ikakarga nila sa consumers. At ano ang sabi nila? We will not be able to survive kapag tanggalin namin ang systems loss. Katarantodawan yun. Ganon din ang sinabi nila nang binanggit ni Pangulong Duterte na hindi nyo pwede kolektahin at ipataw ang 12 pesos per 50 centavos na per cubic meter sa tubig sapagkat tumutubo na kayo, dadagdagan nyo pa ang tubo nyo na ang tubig na nininegosyo nyo ay pagmamayari ng buong bansa. National patrimony yan. Ito din po ay challenge kay Marcos Jr. O tinabla ka ngayon ng Meralco, tinabla ka nila Pangilinan. Ano ka ngayon? Diba? So walang bayag at walang paninindigan talaga ang gobyernong ito ni Marcos Jr. Hindi kayang ipagtanggol, hindi kayang pangalagaan, hindi kayang iprotekta ang mga mamamayan. So, kung panahon nito ni Rodrigo Duterte, though we hate to compare, but we cannot avoid comparing them, hindi ito papayagan ni Pangulong Duterte na kapag nagdeklara na siya ng isang government policy, babaliin mo lamang. No, kagaya kay Lusyutan, sinabi niya na mag-a-adjust sila sa pagbayad ng mga kulang nilang binayarang buwis na umaabot sa mga 23 billion pesos. Sabi ni Pangulong Duterte, you pay in 1 week or we will take over your operations diyan sa NAIA. Bayad. Diba? Ganon din sa Mighty Tobacco Corporation. You pay or we will jail all of you sa inyong dinaya na buwis. Bayad. Bayad sila. Itong si Marcos Jr. ngayon, ano ang kanyang gagawin? Dahil hindi na sinusunod at ninerespeto ng mga oligarko ang kanyang binabanggit na mga policy. At nakikinig ang buong mamamayang Pilipino, nakikinig ang mga negosyante, nakikinig ang mga iba pang government leaders, nakikinig ang buong mundo. So kung hindi kayang panindigan ni Marcos ito, wala din tayong maaasahan doon sa mga pinagsasabi niya sa kanyang SONA. Kung hindi niya kayang sabihan si Pangilinan, shut up! Hindi ikaw ang gobyerno. Hindi ikaw ang masusunod. Kasi nga questionable ito mga charges nila, no? Kumikita na ito ang Meralco at mga electric and power corporation na ito sa generation charge. Tubo na sila. Kumikita sila sa transmission na ito. Kumikita sila sa distribution. At kumikita pa sila sa mga universal charges. May pataw pa na buwis. Ang buwis ko 600 pesos. Ibig sabihin ano ito? Nagbayad na ako sa iyo ng negosyo mo na kuryente, it means kasama dyan ang buwis na binayaran ko. So bakit hiwalay pa na magbabayad ako ng buwis
mula sa corporate taxes ninyo, sa kinita ninyo. Kaya tama ang term ni Pangulong Duterte, ang mga negosyante ng tubig, kuryente, ang mga ito, ang mga oligarko at mga super bilyonaryo na ito, walang puso at walang damdamin. Tubong lugaw na sila. Ang kapital nila napakaliit lang upang ikukumpara sa kanilang panghuhut-hut sa kaban ng mamamayan, sa dugo at pawis ng mga ordinaryong consumers. Pwede bang tanggalin ang systems loss? Yes, pwedeng tanggalin yan kasi hindi yan pinapayagan ng batas na ang business risk mo, yung mga elemento ng pagninegosyo mo, na kung magkaroon ka ng mga window of losses, ay lalagyan mo ng taripa na kakargahin ng consumers mo. That is wrong. Bahagi yan ng up and down ng iyong profit margin. Doon mo yan dapat ikarga sa corporate income and return of investment projection mo, sa ROI, hindi sa charges ng taong bayan, hindi sa charges ng iyong consumers. Pero dahil walang alam at walang puso at damdamin para sa taong bayan si Marcos, hindi niya ito papalagan kasi ang isa sa pumapalag sa kanya maliban sa Meralco ay ang Aboitiz Power. Ang mga Aboitiz, barkada niya ito. Oligarko din ito at nagko-control ito at naglalaro sa industriya ng enerhiya, kuryente at mga generation ng kuryente. So pumapalag sila at kasama itong sila Pangilinan. That is the reason na ngayon ay nakasalang sa pagtingin ng buong mamamayan kung kaya bang panindigan at totoong may papatupad ni Marcos ang kanyang mga buladas na tatanggalin niya ang systems loss na ito at bubusisiin ang kung ano-anong mga kinakarga na charges. Mantakin mo may senior citizen pa dito na karga. Hindi mo alam kung bakit ano ito, senior citizen. Mayroon pang renewable charges, 84 pesos. Mayroon pang lifeline charges. Ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 items ang babayaran mo sa Meralco. At most likely, ito rin po ang ginagamit na formula at mga diskarte para magtubong lugaw ang iba pang electricity power industry players. Kagaya po sa Iloilo na pagmamayari ni super bilyonaryo, trilyonaryo na si Enrique Razon na nagde-demand ng advance deposit payment para magkaroon ng bilyon-bilyon na koleksyon sa consumers ng Iloilo City. Ang more power niya. Mantakin mo, nag-deposit ka na sa metro mo, nag-deposit ka na sa connection mo, and then every year papadepositihin ka ni Enrique Razon para sa kanyang sinasabi na kapag nag-default ka ng payment, doon ikakarga yun. Pero pinuputulan ka pa rin ng supply ng kuryente. Talaga naman pong demonyo at walang damdamin ang mga negosyanteng ito kung pagbabatayan ang kanilang pamamaraan kung paano hututan. Dugo at pawis na ng taong bayan ang lumalabas sa kanilang katawan, pero sige pa sila ng sige ng hut-hut ng super ganansya nila. And yet, ang gobyerno ni Marcos, tameme, tsupe, mga kababayan. So hindi natin ito lulubayan sapagkat isa pang issue na tatalakayin natin in our next video, itong sinasabi niya na sasampahan ng kaso si Romualdez. Wala, tsugi. Binigyan lang siya ng 15 days ng ombudsman si Romualdez to reply. But no charges of criminal cases are filed against Romualdez at the Sandigan Bayan. Libreng-libre pang kulukoy na si Tambaluslos. Padrama-drama pa sila magpinsan. Masakit ito para sa aking sa bahagi ko. Tarantado, masakit. Masakit sa taong bayan ang panggagago at pangtantarantado mo. No? Mantakin mo ang order ni Remulla, 15 days more for counter affidavit, additional 10 days para magkaroon ng rebuttal opportunity si Romualdez, at another 60 days or more para sa period of resolution. My goodness, magdadalawang taon na, identified na si Marcos Jr. at si Romualdez ang mastermind, and yet walang kaso na siya nasampa sa kanya. Buladas. Samantalang si Senator Marcoleta at si Mike Defensor, 4 na araw lang isinampa ang kaso, 2 o 3 araw lang partida pang weekend, may warrant of arrest. 1 week lang lahat. Ganon din kay Senator Jinggoy Estrada. In-announce Lunes, the next Monday kulong na si Senator Jinggoy Estrada.
So, makita po natin talaga na ginagago na lang ni Marcos ang taong bayan. Ang problema, nagpapagago din ang marami pang mga mamamayan at upang tahimik lang tayo. Hindi na po tama ito. Pasensya na po kasi kung hindi tayo papalag, tatahimik lang tayo at wala tayong paninindigan na gagawin, itong mga sinasabi ni Marcos at itong pagkagahama na ginagawa ng mga oligarko na hindi niya napipigilan, aabusuhin at pagsasamantalahan po tayong lahat ng henerasyon ng mga Pilipino. No? Marami po sa mga Pilipino ang pumapayag na ginagago na lang sila. Po kaya hindi natin sila masisisi dahil siguro hanggang doon lang ang kaya nilang abutin na paninindigan. Pero hindi pa rin tayo mawawala ng pag-asa na sila ay imulat at pataasin ang kanilang kakayanan na gumawa ng tamang paninindigan laban sa bulok na gobyerno at bulok na sistema ng pamahalaan ni Marcos Jr. Ayan, mga kababayan, may hangganan ang lahat ng ito. Kung hindi man ngayon kumikilos ang taong bayan, it does not mean na hindi nila nalalaman at nararamdaman ang ating mga hinaing at sentimiento. Maybe it will take time, maybe it will take God to make another miracle para hipuin ang puso ng mamamayan upang sila ay gumawa ng tamang pagkilos sama-sama. But we cannot force on them to make a stand kung ayaw nila. Pero tayo naman na nakakaalam ng totoo, hindi rin tayo papayag na mananahimik na lamang tayo. So gaguhan po ang sona ni Marcos, hindi lang gaguhan, tinatarantado na, nilalapastangan na, ginagahasa na ang mamamayan at kasabwat pa niya ang mga oligarko at pati ang kanyang style bulok na pagpapaawa-awa kunwari para sa kanyang pinsang tambaluslos ay nabuking din. Hindi pala sasampahan ng kaso. Baka abutin pa ng siyam-siyam, matatapos na lang termino ni Marcos, dinidribble pa ang kaso ni tambaluslos. Alam na natin, kasi takot si Marcos na isisiwalat lahat ni Romualdez ang katotohanan na si Marcos Jr. ang pinakasentro ng pagiging mastermind ng lahat ng kasindikatuhan, pangungurakot at pandarambong at pagnanakaw na nangyari sa gobyerno. At sila Saldico, sila Romualdez ay mga kasabwat niya. Mga kababayan, kaya ba ni Marcos panindigan, sitahin ang Meralco at sila Pangilinan upang pangalagaan at iprotekta ang interes ng mamamayan? Systems loss pa lang, hindi niya na yata kaya, tameme at tsupi na magmamayabang ka pa sa rocket space launching mo. Matulog ka na sa banga. Malapit-lapit ka ng kalusin ng mamamayang Pilipino. Marcos Jr. Maraming salamat mga kababayan. Don't forget to like and share and promote our videos and our channel sa Ka Eric Celis YouTube channel. Patuloy nating mahalin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless and protect you, and to those who are Muslim brothers and sisters, Allah be with you. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!